and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ang paliwanag sa talatang Hebrew 10:24 ay, ang sumusunod panimula. Ang talatang ito ay maikli pero napakalalim ng mensahe. Hindi lang ito payo, panawagan ito ng Diyos kung paano dapat mamuhay ang mga mananampalataya bilang isang komunidad. Ang aklat ng Hebreo ay isinulat para sa mga Kristiyanong napapagod na, nadi-discourage, at nanghihina ang loob dahil sa pagsubok at pag-uusig. Kaya sa Hebreo 10 pinaalalahanan sila, huwag kayong bumitaw, maghawakan kayo. Kapag himay sa talata, isa-isa alang-alang natin. Ibig sabihin nito ay sadyang pag-isipan, pagtuunan ng pansin at maglaan ng oras. Ang hindi aksidente ang pagmamahal at encouragement. Pinagpaplanuhan ito. Ang tanong ng talata, iniisip mo ba kung paano mo matutulungan ang kapwa mo lumago sa pananampalataya? Hindi sapat na, bahala na siya. Sarili ko lang muna. Ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi solo flight, kundi journey na magkakasama. Pangalawa, kung paano natin mapasisigla ang isa't isa. Ang salitang mapasisigla ay galing sa salitang may kahulugang pukawin, pasiglahin, buhayin muli ang loob. Ibig sabihin, may mga panahong malamig ang pananampalataya ng kapwa natin. Hindi tayo tinawag para manghusga, ay manira, amang down, kundi para magpalakas ng loob, magpaalala ng pag-asa, magtulak pabalik sa Diyos. Minsan sapat na ang isang mensahe, isang panalangin, isang nandito lang ako. Pangatlo, sa pag-ibig, unang binanggit ang pag-ibig dahil ito ang ugat ng lahat. Hindi mabubuting gawa para magpasikat ay hindi pagmamahal na may kapalit, kundi pag-ibig na tulad ng kay Kristo, as pag-ibig na handang umunawa. Ang pag-ibig na may sakripisyo, kung walang pag-ibig, walang saysay ang gawa, nagiging mabigat ang utos, nagiging mapanghusga ang pananampalataya. Pangapat, at mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga, hindi pamamaraan para maligtas. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mahalin ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti dahil mahal na tayo ng Diyos. Kasama rito ang pagtulong sa nangangailangan, pagpapatawad, pagiging tapat, pagiging mabuting halimbawa. Ang mabubuting gawa ay patunay ng buhay na pananampalataya. Harson Bay Bodang Mensayer. Ang Hebrews 10:24 ay nagtuturo sa atin na ang Kristiyanong buhay ay relational, hindi individual. At tungkulin nating palakasin ang isa't isa. Kung ang tunay na pananampalataya ay may pag-ibig at gawa, ay ang simbahan ay hindi perpekto pero dapat mapag-aruga, personal na hamon. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, sino ang maaari kong pasiglahin ngayong linggo? May tao ba akong kailangang kamustahin? Ang pananampalataya ko ba ay nakikita sa aking mga gawa? Tapangwakas. Sa mundong puno ng pagod, takot, at panghihina ng loob, ginagamit tayo ng Diyos bilang kasangkapan ng pag-asa. Hindi ka lang tinawag para maligtas. Tinawag ka para magpalakas ng loob ng iba. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.